Number 6, Claudia Coronel. Mga sexy film. Pisil, 1998. Anakan Mo Ako, 1999. Toro, 2001. At Tuhog, 2001. Si Claudia Coronel, o Milfe Dacula sa totoong buhay, ngayon ay nakatira sa Los Angeles, California at nagtatrabaho bilang nursing assistant sa isang ospital. Siya ay diborsyada na mula sa kanyang Chinese-American na asawang negosyante. Batay sa kanyang Facebook account, abala si Claudia sa mga internasyonal na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Number 7, Natasha Ledesma. Mga sexy film, Kaliwat Kanan, Sakit ng Katawan, 1997 at SELDA, 2002. Pagkatapos ng kanyang mga sexy stint sa showbiz, nagpahinga si Natasha Ledesma at pagkatapos ay bumalik sa industriya ng entertainment na handa na para sa mga seryosong papel. Kamakailan lamang, bumida siya sa pelikulang Durugin ng Droga noong 2017. Ngayon, isa na siyang host sa UNTV, isang public service channel. Number 8, Aya Medil. Mga sexy film, Totoy Mola, 1997, Sisa, 1999, Akin Ka Lamang, 1997, Laruang Buhay, 1998, at Gatillo, 1999. Nagdesisyon ang Papaya Queen na si Aya Medel na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang umuusbong na acting career. Nagtapos siya ng International Cuisine Baki. Number 9, Katrina Paula. Mga sexy film. Mapupulang Rosas, 2002, Nag-aapoy na Langit, 2001, at Venus, Diyosa ng Kagandahan, 2001. Pagkatapos ng kanyang showbiz stint, pumunta si Katrina Paula sa Japan upang magtrabaho bilang isang entertainer at pagkatapos ay nagsimula ng kanyang sariling negosyo na nagbebenta ng mga bag at alahas. Noong 2017, kinatawan niya ang bansa sa Mrs. Queen of VOAA, Voice of an Angel, Universe Pageant sa Japan, kung saan nakuha niya ang ikatlong runner-up title. Number 10, Rosana Roses. Mga sexy film, Patikim ng Pinya, 1996. Ligaya ang Itawag Mo sa Akin, 1997. Ang Babae sa Bintana, 1998. Kuracha, Ang Babaeng Walang Pahinga, 1998. At La Vida Rosa, 2001. Marahil ang pinaka-kontrobersyal sa listahang ito ng PEP.ph, si Osang ay naging balita mula pa noong kanyang kasikatan hanggang ngayon. Kasalukuyan siyang aktibo sa mga pelikula. Bahagi siya ng blockbuster film na The Panty Sisters noong 2019 at mga palabas sa TV. Si Osang ay kasalukuyang bahagi ng early primetime series ng ABS-CBN na Pamilya Ko. Number 11, Katya Santos. Mga sexy film, Keka, 2003, Sex Drive, 2003, at Boso, 2005. Bago naging isang Viva Hot Babe, si Katya Santos ang pangunahing kontrabida sa afternoon teen drama na Ana Karenina. Sa kasalukuyan, si Katya ay nasa Viva Entertainment pa rin at may mga hosting at acting projects paminsan-minsan. Kamakailan lamang, pumunta siya sa Croatia kasama sina Liza Soberano at Enrique Hill upang mag-shoot para sa paparating na kapamilya teleserye, Make It With You. Number 12, Maui Taylor. Mga sexy film, Gamitan, 2002, Sex Drive, 2003, Ang Huling Birhen sa Lupa, 2003, at Torotot, 2008. Katulad ni Katya, si Maui ay isang teen star bago naging isang Viva Hot Babe. Dati siyang bahagi ng TGIS at Ana Karenina. Sa kasalukuyan, abala si Maui sa pagiging isang vlogger. Gumagawa rin siya ng mga showbiz gig tulad ng guest hosting sa Umagang Kay Ganda ng ABS-CBN. Inaasahan siyang bibida sa isang sexy film sa hinaharap. Number 13, Criselda Volks. Mga sexy film, Init ng Dugo, 1998. Kasangga Kahit Kailan, 1998. At Alias Boy Tigas, Ang Probinsyanong Wise, 1998. Si Criselda Volks ay naninirahan sa US mula pa noong 2011. Noong 2017, siya at ang kanyang partner ay nagpakasal sa isang simpleng seremonya sa Texas, USA. Mayroon siyang anak na lalaki na nagngangalang Rafa sa dating partner, ang aktor na si Chris Villanueva.